Good day, LPTs! Ngayon, pag-aaralan natin ang difficulty index. Ano nga ba ang difficulty index? Ito yung basihan natin kung ang exam or test ng mga student ay dapat bang i-reject, i-retain, or i-revise. Kapag 0 to 0.20 ang difficulty index, that is very difficult. Kapag 0.21 to 0.40, that is difficult. Kapag 0.41 to 0.60, moderate. Kapag 0.61 to 0.80, that is easy. Kapag 0.81 to 100, that is very easy. Kapag very difficult and very easy, anong gagawin sa exam? Dapat i-reject. Kapag difficult and easy, dapat i-revise. Tandaan lang natin na kapag may very, i-reject natin yan. Kapag may moderate, i-retain. Kapag may easy, i-revise. Kapag difficult naman, dapat ding i-revise. Meron tayong discrimination index. Positive, negative, and zero. Kapag zero and negative ang discrimination index, ano ang gagawin? Dapat yan, i-reject or itapon ang exam. Kapag naman positive ang discrimination index, i-retain natin ang exam. Now we have example question. If an item has difficulty index of 0.56 and a discrimination index of -5, what will you do with the item? A. Reject it. B. Revise it. Letter C. Do nothing. Letter D. Retain. What is your answer? Now, here's the thing. Sa pagsagot sa board exam question, ang una natin kailangan tingnan ay ang discrimination index. Kung ito ba ay 0, positive, or negative. Now, balikan natin ang previous slide. Sabi dito, kapag 0 and negative ang discrimination index, dapat nating itapon yan. Kapag positive naman ang discrimination index, dapat i-retain yung exam. Now, balikan natin itong question. Ano ang mapapansin natin? Ito ay mayroong negative discrimination index. So, ano ang kailangan gawin? Ang sagot ay letter A, i-reject ang exam. Huwag na nating pansinin kung ano ang difficulty index sa question. Dito, meron siyang 0.56 na difficulty index. I-disregard din natin yan. Dapat nating fokusan ang discrimination index. So, negative yan, dapat nating i-reject ang exam. Now, kailan naman tayo nagsumasagot ng revise o retain? Ang una nating titignan, tulad ng una kong sinabi kanina, ay ang discrimination index. So, kapag ang discrimination index ay positive, saka lamang natin titignan ang difficulty index. So, for example, gamitin natin ang question na to. Palitan natin ng positive 5 ang discrimination index. If an item has difficulty index of 0.56 and a discrimination index of, for example, positive 5, what will you do with the item? Now, balikan natin itong slide na to. So, ang sabi natin, positive 5 ang discrimination index at 0.56 ang difficulty index. So, dahil positive yan, titingnan natin ang difficulty index, 0.56. Saan ba dito belong ang 0.56? So, dito siya sa 0.41 to 0.60. That is moderate. At kapag may moderate, ano ang gagawin? I-retain ang exam. Ganun lang ang dapat nating isipin kung paano sagutin ang question. Ang una nating titingnan ay kung ang discrimination index ay 0,
positive or negative. Kapag 0 and negative, i-reject agad ang exam. Kapag positive yan, tsaka natin titingnan ang difficulty index. So kapag ang difficulty index ay 0 to 0.20, very difficult, yan ay i-revise. Kapag difficult, that is revise. Kapag moderate, that is retain. So now, the correct answer to this question is letter A, reject it. Thank you for this day and hope na mag-follow kayo dito sa aking channel for more review tips. Thank you!